Tipong pangunahing balita, nagkainitan sa Senado si Senate President Tito Soto at mga miyembro ng minorya. Una nga pong bumira si Senador Rodante Marcoleta na pinalagan ang sinasabi ni Soto sa interview noong Miyerkules sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH tungkol po sa posibleng edited daw na affidavit ng mga mag-asawang Sara at Curly Discaya. Bagamat walang pinangalanan po si Soto, mukhang tinamaan si Marcoleta. Pinagtalunan din ang hiling na ilagay sa Witness Protection Program ang mga Discaya. Pinapalagan niya ng Senate President dahil nga daw po sa bakit daw kung mismong taong bayan guilty na ang tingin sa mga Discaya. Nakatensyon si Soto kay Senador Ronald Bato de la Rosa din dahil yan sa isang interview ng Senate President kung saan naman tinawag niyang gimmick ng minority ang pagtawag sa kanya ng mga troll na tuta daw ni House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ni Ginoong Bato de la Rosa, hindi raw noontime show ang Senado na puro gimmick lamang. Sinita rin ng minorya ang paglipat sa kustodiya ng District Engineer na si Bryce Hernandez. Siya ang kumanta sa Kamara at nagdawit po naman kay Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa anomalya sa flood control project. Sa Huwebes po ay magpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung saan inaasahan pong ilalabas na ang CCTV ng umano'y nag-deliver daw ng suhol. Palagay ko ito'y nagpunta lamang naman. Ang unang balita po dito, nagpunta yung isang staff mga kapatid ng isa pong construction company sa opisina ng isang senador. Hindi ko alam kung anong mararamdaman nyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. I'm sorry, strike that from the record. Panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus. Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil porket masikat kami? Yan po ang tinig nila Senador Joel Villanueva na panay ang tanggi sa mga paratang laban sa kanya. At si Senador Jinggoy Estrada, sa panig po naman ng mayorya sa Senado kahapon, binanggit nila na yung pong ang pinag-uusapan tungkol kay Bryce Hernandez nung una ay naging desisyon ng kabuuan ng Senado at kinalaunan po pinagbotohan din na ibalik na sa pangangalaga ng Senado itong si Bryce Hernandez. Samantala po sa ilang pang mga tampok na balita. Nakakaisang linggo pa lang ang nagbabalik na Senate President na si Tito Soto pero may umuugong agad na panibagong kudeta para magpalit po ng liderato sa Senado. Ang paglilinaw ni SP Soto, hindi totoo ang bali-balita. Sa kabila po niya, nagsama-sama sa isang launch meeting ang mga miyembro ng mayorya. Paglilinaw po ng Senate President, hindi raw ito show of force sa gitna po ng maugong na kudeta. Tinapatan naman ang sariling meeting ng minority bloc ang pulong ni na SP Soto. 9 na senador ang dumalo pero itinanggi rin ni Senator Amy Marcos ang chismis tungkol sa kudeta. Pero si Senate Minority Leader Alan Cayetano, aminadong posible pa ring mapatalsik si Soto. Hindi lang daw sila aktibong nangangampanya sa ngayon. Sa ilang pang mga tampok na balita, umano'y pinilit lang daw ni Ako Bicol Party List Representative Saldico ang DA na bigyan ng alokasyon ang 3 kumpanyang isinusulong para mag-angkat po ng isda. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., humirid daw po ang kongresista ng 3,000 container ng isda. Inendorso din daw ni Ko ang 3 kumpanya para nga sa import permits. Hindi naman daw po pinagbigyan ni Laurel ang hiling na alokasyon at import permits. Yan nga po lalo pat mayroon nakalatag ng hatian para sa alokasyon ng fish imports. Wala po naman daw importasyon si Chu Laurel tungkol sa mga impormasyon si Chu Laurel tungkol po sa mga import companies na iniendorso ng kongresista. Pero isa raw po sa mga ito ay ang ZZ Victory Fishing Group.
Sa ibang balita, suportado ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kabi-kabilang protesta kontra korupsyon. Basta raw payapa itong maidadaos. Kabilang po sa mga ikinakasa ang Trillion Peso March na inaasahang dadaluhan ng 200 grupo sa September 21. At syempre rin po na anibersaryo yan ng martial law. Bilang tugon, mahigit 2,000 pulis ang ide-deploy sa Metro Manila sa September 21. Hindi rin daw maghihigpit ang PNP sa no permit, no rally policy. Itinalaga po naman ni Pangulong Marcos Jr. si retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito nga pong hahawak sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kasama niya sa komisyon si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at accountant na si Rosana Fajardo ng SGV and Company. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong po naman ang tatayong special advisor ng ICI. Tiniyak po naman ni Pangulong Marcos Jr. na mananatiling independent ang naturang komisyon at walang makikialam at wala rin pong politikang isisiksik. Maging ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez daw na nadadamay sa issue ay hindi raw sasantuhin kung may ebidensyang lalabas. Wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!